Guys, for today's video, guys, samahan niyo ako naka-e-trike tayo, pupunta tayo sa Paumbong, Bulacan. Bibili tayo ng toyo. Alam ko namang marami kayo nito, pero ako, ang gusto ko ay nasa galon. Galon. Dito rin ako bumibili ng suka, patis, syempre yung toyo. Mamaya ipakikita ko sa inyo. Dito sa Paumbong, dito rin ninyo mabibili yung mga suka na umiitim. Mga nakikita nyo sa video, yung parang may mga bulate. Yun yung mga sukang sasa, original na suka. Kaya guys, samahan nyo ako sa pagbili sa Paumbong. At isa pa, titignan natin kung aabot nitong e-bike sa Paumbong. First time natin ilalayo ito na hanggang Paumbong, pero nasubukan ko na itong nakaraan hanggang Northfields, balikan. 4 kaming sakay. Itong solo, bibili lang ng toyo kasi wala na akong gagamitin bukas condiments para sa Giginto, Bulacan tuwing hapon. Kaya pwede nyo matikman ng Jobs Pares sa Giginto. Araw-araw yun, laging bagong luto guys. Kaya pwede nyo tikman, subukan. Siyempre, pagkatapos nyo, babayaran nyo. Wala naman tayong pera, hindi naman tayo mayaman. So guys, mamaya na. Ayan na tayo sa traffic. Nasa Malolos North EDSA kami. Ako guys, andito na tayo ngayon sa Malolos Diversion Road, papunta ng Paumbong. Dito na tayo dumaan kanina sa Malolos Crossing. Naglooban tayo kasi baka pag dito tayo dumaan sa Besyo, mahirapan tayo dumaan. Nakakatakot naman sumabay sa mabilis na sasakyan. Hindi naman po tayo katulad ng mga naka-e-bike na gumigit na. Tayo po, pagka mas maliliit at mas mababagal ang gamit natin, takot tayo makipagsabayan. Mahirap na maaksidente. Kaya sa mga naka-e-bike guys, nagaya ko, guys, sa mga naka-e-bike na gaya ko, ako po yung nakikiusap, nakikisuyo hanggat maaari para naman sa ating pangkaligtasan, sariling kaligtasan. Kapag po tayo ay naka-e-bike, hanggat maaari at kayang gumilid, ay gumilid po tayo. Kung tayo ay liliko sa kanan o kaliwa, kung tayo nasa kabilang bahagi ng kalsada, huwag po tayong bumabad sa gitna. Doon po tayo sa kanang bahagi. Saka na lang tayo gumitna para lumiko kung kailan halos malapit na tayo, para iwas disgrasya at abala sa ibang motorista. Nagkakaintindihan po tayo sa aking pakiusap, para naman po hindi tayo matawag na kamoteng kahoy, kamoteng baging. Nakalusot naman tayo. Ay, shoutout nga pala sa Jelos. Ayan, yan ang Jelos, pag-aari nila bungkada. Shoutout idol. Ayan, road trip tayo, e-bike version. Ayan, tandaan po natin mga ka-e-bike na kapag naka-e-bike lang tayo, ayan o, ganito sample, huwag tayong gigitna sa daan, kasi lagi natin tatandaan may mas mabibilis at mas malalaki sa atin na nararapat na dumaan. Makakaabala lang tayo kung ipagpipilitan natin sa gitna tayo dumaan, gaya yung dalawang nakamotor na yan. O, diba? Para sila nagkakwentuhan. Ayan guys, o, para sila nagkakwentuhan, pero di ba't nakakaabala? O, diba? Manong gawin nila, huminto sa gilid at saka sila magkwentuhan, hindi sa kalsada sila magkakwentuhan para iwas sa bala. Diba guys? O ayan, ayos na, hindi sila nagkakwentuhan. O tayo naman guys, dito lang tayo sa gilid. O diba?
Kung nasa gilid, hindi tayo bubusinahan guys. Hindi rin tayo ibibidyo ng iba at sasabihin ang mga naka-e-bike ay pasaway. At sana pakiusap ko lang guys sa mga nagbebenta ng e-bike, e-trike, sana yung kung wala man lisensya yung mga bibili sa inyo ay kung maaari lamang po ay i-briefing ninyo o i-meeting o andito kausapin sila na kung ano ang dapat gawin kung paano gumamit ng e-bike. Parang itong dalawang ito nag-uusap. Sabi sa inyo kuya, buminto muna kayo sa isang gilid saka kayo magkwentuhan. Hindi ko malaman kung o-overtake ba ako, eh mas mabilis kayo sa akin. Aray, nakalog na ang utak ko. Diba? Para lang bumili ng toyo, nasa napakalain lugar, naka-e-bike lang, halos padilim na, nakakatulog kasi ko. Ayan, naka-top speed na bala ko, hindi ko sila ma-overtaken. 43 ang top speed ko hanggang 49, eh naka second gear lang ang gamit ko. Pero nagsasawa na ako sa likod ng dalawang to. Minsan kasi sobrang bagal. Ayan, baka mamaya matumbok ng e-bike. Overtaken na nga natin. Diba? Kung ma-overtake ang e-bike, diba? Minsan talaga ang mga naka-e-bike at saka naka-motor eh hindi maiwasan pasaway sa kalsada. Hindi nila naiisip, minsan nakakaabala na rin sila, gaya nitong coaching to. Silaw na silaw ako, napakalakas ng ilaw, naka high beam. Kuya, hindi pa naman masyado. Aray ko, aray. Ito pa isa. Ano kayo mga kuya, bulag? Napakalalakas ng ilaw nyo, eh may araw pa naman. Ayan, hanggang dito na lang muna ang video ko kasi traffic na sa Pompong, mahirap magbaneo nang nagse-cellphone. Kaya guys, sorry. At ayun na nga, pagliko doon sa kanto ng Pompong, inovertaken nila akong dalawa. Tapos pinagpatuloy nila pagkakwentuhan dito sa harap ko. Ayan, habang nagmamaneo sila, nakakatawa diba? Pero at least ngayon sabay sila sa agos ng tulin ng traffic. Hindi kagaya kanina na open, talagang mapapansin na mabagal sila. Ride safe mga idol. Ako'y natutuwa naman talaga sa magkaibigang ito. Solid na solid, walang iwanan. Hindi ko rin malaman kung overtaken ko ulit sila kasi nakakahiya. Pag in-overtaken ko, baka mamaya overtaken na naman ako. Basta ride safe sa atin lahat mga idol. Ano kaya pinag-uusapan nila kuya? Pare, ang ganda ng chicks mo. Oo nga pare, ikaw rin naman eh. Ang ganda rin naman ng chicks mo eh. Pero wag na, baka mapanood nila to at sabihin ng bababae sila. At magalit pa sa kanila ang misis nila. Madamay pa ako, ginawan sila ng chismis. Hindi naman ako sa Sian Gasa. Tayo nagpa-vlog lang, walang magawa habang nagmamaneo dahil mabagal lang ang e-bike na gamit natin. Pero at least nandito na tayo sa Pompong, Bulacan. Eto guys, andito na tayo sa munisipyo. Malapit tayo sa tapat ng munisipyo. May naalala tuloy ako. Ayun guys, may naalala naman ako dito. Yung mga natindahan dyan sa gilid ng simbahan, yung may titinda ng kwek-kwek.
ate, kung nandiyan ka man po ngayon at mapapanood niyo po itong video, humingi po ako sa inyo ng pamanhin. Hindi ko po talaga sinasadya yung masamid ng panahon na yan. At mabuga sa inyo, oy, one way po ito kuya. O, di ba? Pati tricycle talaga, pasaway. Mabalik tayo kay ate. Humingi po ako sa inyo ng pamanhin dahil sa pagkakabigay ko at naabuga ko po sa inyo yung itlog na kinakain ko, pati po doon sa customer ninyo. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya. Talagang sulit lang po sa asim ang sukang pombong. Ayan guys, Barbies, malapit-lapit na tayo. Isang dekada na lang ang layo. Ngayon lang ulit ako magagawin dito sa Pombong. At sa panahon ito, naka-e-bike lang tayo. Ang tanong, bakit tayo naka-e-bike? Natuyo yung gasolina ng tricycle natin, butas yung hose, kaya tayo naka-e-bike lang. At least yung plano ko noon na matagal na, pero natupad ko na, pero hindi pa lahat. Kasi ang plano ko noon, gamitin ito pumunta kila misis na naka-e-bike lang. Titignan ko lang kung kayang-kaya, balikan, pauwi. Mas maganda sana kung sakay ko sila noon. Medyo nakagitna tayo ngayon guys, kasi malubak ang gilid. At saka isa pa, ayan, kung mapapansin sa side mirror, walang sasakyan sa likod, kaya okay lang. Always tayong tumitingin sa side mirror. At saka mga ka-e-bike ha, lagi natin tatandaan, pag nag-e-bike tayo o nakasakay sa ganitong uri ng sasakyan, bago tayo limiko, lingon muna bago liko. At isa pa, tingin muna sa side mirror, kasi nga diba mabagal tayo, baka mamaya lumingon ko lang kaliwa kanan, hindi ka tumingin ng side mirror, may pa-overtake pala dahil mabagal ka, na disgrasya ka pa. Kaya mas maganda, lingon muna, sabay liko, tingin muna sa side mirror. Guys, bayang pang kaibigan, ayan, bukas na tayo ng headlight kasi madilim na, para mas more visible tayo sa likod. Ayan na. Agunay biyahing agunay sinasasamay. Dapat pala nagsakay ako kanina para nagkaroon pa ako ng pasahero. Science. Ayan o guys, so kayang-kaya makiat ng tulay. Hindi ba? Matibay ang e-bike, pang road trip, geng. Malapit na tayo sa binibilang ko ng suka, toyo, patis. Siyempre yung sukang Pombong, yung umiitim, yung nagkakain, andun pa rin sila kuya. Masyado silang sweet guys, talagang hindi sila naghihiwalay. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang kasabayan ko. Ano kaya pinagkakwentuhan nyo? Very interesting. Pag uwi nyo kaya guys, magharap kayo isang bote, saka kaya magkwentuhan. Diba guys? Napaka solid naman magtropa nito guys. Walang iwanan. Andito na tayo sa Pombong, kaya pa rin ang aking kasabayan. Grabe. Ang tiyaga nitong dalawang to. Saludo ko sa inyo mga sir. Solid. Solid na magtropa, walang iwanan. Ayoko nang tulinan, dito na lang ako sa likod nyo. Pag in-overtake ako kayo, overtakean nyo na naman ako. Mga sir, hanggang yan na lang ako sa pagbaba ng tulay. Saan man kayo mapunta sir, ingat kayo sa biyahe. Basta, pagka malaking sasakyan sa likod nyo, magbigayan kayo, gumilid ng isa para hindi po nakakaabala. Stay safe ka nga sir, God bless. Ayan. Uy, ito laki, try ko. Wala tayong magagawa, tayo nasa Bulacan, bayan ng Lubacan. Dito tayo bibili ng suka kay kuya.
Ayan. Bibili tayo suka dito kay kuya. Ayan, bili yan ng suka. Sa last video kanina guys, nakabili na nga pala tayo ng toyo. Pabalik na tayo ng Malolos. At kaya naman, halos 2 bar lang ang binawas sa e-bike ko. Ayan, ayan yung bagong palengke ng Ombong. Ayan guys, diyan din may pwesto ata sila Sir Matt. Shoutout sa inyo sir, naway lagi kayong makaubos ng inyong paninda. Ayan, sarap sana kumain ng itlog, kaso mamagalit sa akin si ate. Ayan, shoutout mo sila. So ayan na guys, pabalik din tayo, nasa Pompong na tayo. Medyo makitid lang yung daan, gawa ng may grocery dito, may tricycle, kaya nagkakaroon lang ng konting traffic. Minsan kasi yung iba hindi nakakaramdam na nakaka-traffic na sila, ayaw din nilang ayusin yung pagkakaparada nila na pwede naman silang mas gumilit pa para hindi sila nakakaabala. So guys, ayan, papaombong na tayo. Iilan tayo ng aray ko. Ilan tayo kahit isang Angel's Burger. Kasi nagugutom na ako, tsaka namimiss kong bumili dito. Ayan, dito kami bumibili madalas ni Mrs. Kapag uuwi ng Hagonoy, dumadaan kami rito, bibili ng burger. Ayan.